Habang may nangyayari sa amin ng GF ko, napahinto kami kasi bigla akong may narinig na, alam mo yung mga araw na akala mo normal lang? Yung akala mo tahimik, ligtas, at walang mangyayaring kakaiba. Pero sa isang iglap, bigla kang mapapaisip ng, sana pala, hindi na lang. Ganun nagsimula yung araw na yun. Hindi basta-basta makapunta sa bahay ng girlfriend ko. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sobrang stricto ng parents niya. Yung tipong bawal ang bisita na lalaki, bawal ang saradong pinto, bawal ang kahit anong mukhang kahina-hinala. Kaya halos buong relasyon namin, sa mall lang kami nagkikita. Fast food, coffee shop, lakad-lakad, uwi agad bago magdilim. Kaya nung isang Sunday, nung sinabi niya sa akin na wala ang pamilya nila buong araw, hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan. Pwede ka pumunta, sabi niya. Sandali lang naman. Hindi siya ngumiti ng malandi, hindi rin siya nagbiro. Parang normal lang, pero ramdam ko may kakaiba. Unang beses kong tumapak sa bahay nila. Tahimik, malinis, tahimik yung klase ng bahay na parang may matang nakatingin kahit wala namang tao. Habang naglalakad ako papasok, napapansin ko yung mga framed family picture sa sala. Yung mga santo sa estante, yung maliit na altar sa gilid. Doon pa lang may konting kaba na sa dibdib ko. Pero andun na ako eh. Pumasok kami sa kwarto niya. Unang beses din. Yung kwarto niya, hindi magulo. Simple lang. May kortina, may maliit na bintana, may aircon. Tahimik. At sa katahimikan na yun, nandoon yung tensyon na matagal naming hindi nararanasan. Matagal kaming nag-usap muna. Tumawa, nagkwentuhan, hanggang sa dumating na yung punto na pareho naming hindi na kailangan magsalita. Alam niyo na yun. Habang tumatagal, napapansin kong medyo nadadala siya. Hindi naman sobra, pero sapat para mapasabi ako ng mahina. Dahan-dahan lang, baka may makarinig. Tumawa lang siya. Sabi niya, relax ka lang, wala naman tao. Pinaniwalaan ko. Hanggang sa habang may nangyayari na, bigla akong may narinig. Sa una, akala ko guni-guni lang. Parang malayong tunog. Hindi malinaw, hindi rin malakas. Parang may kumakanta. Huminto ako saglit. Nakinig. May narinig ka? Tanong niya. Ewan, sabi ko. Parang wala. Tinuloy namin. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw yung tunog. Parang choir. Parang sabayang boses. Doon na ako kinabahan. Humunto ulit ako. Mas matagal. Tahimik kaming dalawa. At doon ko narinig, kalembang. Yung tunog ng kampana. Hindi malakas, pero malinaw. Yung klaseng tunog na hindi ka pwedeng magkamali. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana. Binuksan ko ng kaunti yung kortina. At doon ko nakita, sa likod ng bahay nila, may maliit na chapel. Hindi yun malaking simbahan. Hindi rin halatang halata mula sa labas. Pero andoon. At mas masaklap, may misa. May mga taong nakatayo, may mga nakaupo, at ang direksyon nila papunta sa bintana namin.
Parang may nagyelong dugo sa katawan ko. Napatingin ako sa girlfriend ko. Namumutla siya. May misa? Bulong niya. Tumango ako at doon kami pareho napahinto. Hindi na namin alam kung gaano nakatagal. Hindi na namin alam kung may narinig ba sila o wala. Ang alam lang namin, posible. Posibleng may nakarinig, posibleng may nakapansin, posibleng may nagsabi. Bigla siyang napaupo. Hawak ang mukha. Ako naman parang hindi makahinga. Hindi dahil sa takot na mapagalitan, kundi dahil sa hiya. Yung klaseng hiya na kahit wala pang nangyayari, parang nahuli ka na. Tahimik kaming nagbihis. Walang nagsalita. Naririnig pa rin namin yung mga boses sa labas. Yung mga awit, yung sermon. Parang mas lumalakas sila sa tenga namin. Parang mas lumalapit. Makalipas ang ilang minuto, umalis na rin ako. Hindi kami nagkayakapan, hindi kami nagpaalam ng matagal. Tahimik lang. Pag uwi ko, akala ko tapos na. Hindi pa pala. Kinabukasan nag-message siya. May pumunta raw sa bahay nila, isang lalaking nagsiserve sa chapel. Kasama ang isa pa. Nag-iikot daw sila. Nagtatanong kung may naiwan daw bang tao sa bahay nung Sunday ng hapon. Kasi may kakaiba raw silang narinig habang may misa. Hindi malinaw, hindi raw sigurado, pero sapat para magtanong. Hindi raw sumagot ng diretso yung parents niya. Sabi lang, wala naman. Pero simula noon, iba na. Mas naging mahigpit, mas naging mapagmasid, at mas naging tahimik ang bahay. At ako, hindi na ako bumalik kahit kailan. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil sa takot. Takot na may makakita, takot na may makaalala, takot na isang araw, bigla na lang may magsabi, "Ikaw ba yung lalaki ng Sunday?" Hanggang ngayon kapag naaalala ko yung tunog ng kampana, kinikilabutan pa rin ako. Hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa realization na may mga pagkakataon sa buhay na akala mo pribado, pero hindi pala. Na may mga sandaling akala mo ligtas, pero may mga matang nakatingin. At may mga alaala na kahit hindi natuloy, habang buhay mong dadalhin. Hindi kami naghiwalay dahil doon, pero may nagbago. Mas naging maingat, mas naging tahimik. At sa bawat Sunday na naririnig ko ang kampana ng simbahan, hindi ko maiwasang maalala yung araw na yun. Yung araw na habang may nangyayari sana, bigla kaming napahinto dahil may ibang nakikinig. At minsan, sapat na yung takot para hindi mo na ulitin.